Yo guys! Welcome back sa Day 3 ng Switzerland Travel Series. Today, sasabak tayo sa epic adventure. Lauterbrunnen's dreamy valley, ang charming village ng Muren, tapos ang Berg and Schiltern na may panoramic views. Ready na ba kayo for cable car rides, jaw-dropping panoramas, at legit James Bond vibes? Tara na! Let's go! So, umaga kami nagising ngayon, mga 6 a.m. gising na kami. Magpe-breakfast kami and hopefully makaalis kami na maaga because our day will be full today. Punta kami ng Lauterbrunnen and Muren. Na-realize ko rito guys, wala pala akong plato. So, yung breakfast pala nila guys is typical European breakfast. Wala silang mga hot food dito sa hostel. So, mainly puro bread. Yan. Di pa binili ko pa yung puting tinapay. Yan. Tapos meron silang mga cucumber, tomato, and butter. Yan. Meron din silang mga yogurt and mga cereals. Mga food na hindi ko talaga kinakain sa umaga to. So, feeling ko para sa mga Asians na kagaya natin, medyo boring to. Yeah. Fruits. And healthy naman siya. May mga ham, salami. Yan. Gagawa lang naman ako ng sandwich guys eh. Yan. Pero parang ginawa ko ng buffet. Kasi sinusulit ko yung bayad sa hotel. Thank goodness may itlog sila guys. Pero boiled egg. Niwala man lang silang scrambled egg. Pero sige na lang. Yan. Katapusan na ng mundo guys. Ang dami kong pagkain. Para sulit guys kasi sobrang expensive kumain sa labas dito sa Switzerland. Yan. Let's eat guys. So nagmamabilis kami dito guys kasi alas 8 na may nahabol kaming time ng train. Yan. Medyo nahagard na agad. Yeah. Maglagay muna tayo ng lip balm kasi nakaka-dry ng lips. Hello guys, good morning. So kasakay lang namin sa train from Interlaken heading to Lauterbrunnen. Time check, it's already 8:35 a.m. So medyo na-late kami ng konti kasi natagalan kami sa breakfast and medyo sinort out namin yung mga susuotin namin. Lalo na ako. Pinapagalitan ako ni Mark kanina kasi nahihirapan ako mag-choose po ano susuotin ko kasi limited lang yung mga nadala kong clothes. So kailangan namin muna guys bumaba ng train kasi may maintenance ngayon currently sa line papuntang Lauterbrunnen. So guys, usually diretso lang yung train from Interlaken to Lauterbrunnen. Pero dahil may nire-repair silang segment ng train, we needed to do a bus transfer halfway of our travel. I think yun talaga guys ang downside if you will travel during shoulder season, like in our case October to November. Pero for us, it's not a downside kasi it's a different experience. And besides, covered naman ng Swiss Pass lahat so we didn't have to pay extra. Alright guys, dito kami sa Lauterbrunnen train station. Punta lang kami sa pinaka-exit para pumunta kami doon sa Lauterbrunnen town proper. Hindi pa kami pupunta ng Muren. Mag-spend muna kami ng 1 to 2 hours here sa Lauterbrunnen kasi pupuntahan namin yung mga iconic na mga landmark na pwede kaming mag-picture taking. Yan. Change lang kami ng sasakyan from train to bus. Yeah. Normally, maganda naman yung mga bus nila dito eh. Mayroon silang power outlet. So, mag-charge ako ng camera ko. Tinamad akong dalhin yung power bank ko kasi yung power bank ko sobrang laki ng binili ko. Saktong
100 watts ata yun. Na-realize ko mas convenient pala yung mas magaan na power bank kaysa dun sa mga malalaki. Parang almost 500, 0.5 kg ata yun eh. I think EV1. Any bus? Going to Lauterbrunnen? Here, ja. Thank you. Morgen, Autobron. Tayo. Saan tayo? Taas. Ayun guys, nakalipat na kami ng bus. May power outlet ba? Oo. Teka. Malamig daw kasi nag-coat-coat pa si Koya. Sabi ko mag-popper na lang siya eh. Ganda, sila. Yeah. So naka-coat siya. Sabi ko magbaon ng popper eh, pero tinatamad siyang magbaon. Eh pupunta kami mamaya sa Muren. So Muren is I think 5 degrees Celsius or mas mababa pa. Ako ang suot ko ito lang. Parang, ang tawag sa ito? Fleece. Fleece jacket, tapos may puffer akong baon sa backpack ko. So, in case na sobrang lamig mamaya, pwede akong mag-change ng, pwede akong magpatong ng jacket. Kasi pupunta kami sa Yelo mamaya sa bundok. So, ayun. So, ako na lang susuot yung coat ko sa ibang, sa mga crash landing on you sites. Oh my God. Guys, tingnan nyo yung view namin sa labas. So kahit bus lang siya, ang ganda pa rin ng view. Tapos usually yung mga bus dito, malalaki yung mga glass nila. So talagang parang may pagka-panoramic pa rin siya. Although yung ceiling ng bus, wala siyang glass. So hindi mo makikita. Pero dito sa sides, malaki pa din. So talagang maganda pa rin yung view. Yan. Diba? Sabi ko nga kay Mark kanina, sabi ko if ever na na-late kami ng konti nang dating sa Switzerland, siguro medyo ubos na yung mga autumn leaves. So okay na din na medyo naaga kami ng konti. Yan. So guys, papakit tayo ng bundok. Yeah. Kasi yung Lauterbrunnen, kung di ako nagkakamali, medyo mataas, medyo high elevation yung yung town na yan. Kaya usually mas malamig doon kumpara sa Interlaken. Sabi ni Mark, sana daw nagdala siya ng gloves. Ay. May dala akong gloves, kompleto ako guys. Si Mark, ang gusto lang niyang magpaganda, magpapogi. So sa mga ganitong travel na alam mo yun, mabilisan, tapos di mo alam kung ano yung mga activities na gagawin mo, kailangan siguro magdala ka ng backpack, tapos may dala kang extra in case na yung mga activities mo is different from the other, or you're going to do multiple locations in just one day. Yeah. Pakita ko sa inyo yung view, ganda. Did you know Lauterbrunnen is called the Valley of 72 Waterfalls? Yup. This tiny Swiss village is surrounded by towering cliffs and dozens of waterfalls, including the famous Staubach Falls, which drops almost 300 meters. It's like stepping into a real-life fairy tale. Lauterbrunnen is home to about 2,300 people, and its main industries are tourism, with hotels, hikes, and cable cars, plus traditional dairy farming and cheese making that gives the valley its authentic Swiss charm. Chat guys, ang ganda. Ang ganda ng Lauterbrunnen. Oh my God. Woo. Yeah guys. Yan, hindi mabigyan ng justice ng camera. Woo. Ang lamig daw. Ilang degrees ba? 8 degrees. Actually, 7 degrees nga eh, no? Ay, kita ba?
Hello guys, naglakad-lakad namin ngayon dito sa Lauterbrunnen. Medyo nilalamig na si Mark, nakalimutan niya magdala ng gloves. Mamaya ko pa ilalagay yung gloves ko, pero ninigas na rin yung kamay ko. Nag-crave siya ng something hot drink, so bigger one or small one? maybe just bigger one so we can just share. Because I can't finish one mo. So, meron ditong trending na mobile cafe na nakapanood dito sa YouTube. So, bumili kami dito. I'll show you guys. Ito siya. Kita natin yung ano. So guys, para pala makarating ka sa Murren, kailangan mag-bus muna kayo from Lauterbrunnen to Stechelberg. So it took us like 10 minutes to travel by bus. And then from Stechelberg, sasakay kayo ng cable car. Hindi na kami nagbayad ng cable car kasi covered na siya ng Swiss Pass. All we had to do is to scan our barcode. Quick trivia guys, the cable car from Stechelberg to Mürren can carry up to 85 people per ride, and it's one of Switzerland's most scenic lifts, flying over waterfalls and cliffs to a car-free mountain village. Buti na lang nauna kami. Dito kami sa gilid. So, Dati yung sa Japan natin, di ba? ha? Maliit lang sa Japan. Ang alin? Ayun sinakyan natin. Ayan na. Umaandar na guys. Oh my God. Yeah, so makikita nyo guys from the other side of the Insta360 yung oh my God. Oh. Kita nyo guys yung ano, yung view. Oh my God, sobrang ganda. Ang ganda guys. Ano pa parang diving na, no? May mga nagpa-paragliding din guys, ayun oh. Oh God. Can you see guys? Taas namin. Grabe. Ang taas. Alam nyo guys, tong cable car na to, ano siya, libre na siya. Kasama na siya sa Swiss Pass. We didn't have to pay for anything. Natakot si Mark. Okay. Ang taas namin guys, hindi ko ma-appreciate kung gaano kami kataas. Kita nyo yun? Kita nyo yan guys? Sobrang stable nung cable car. Wala akong nafe-feel na anything. Pero ano, alam niyo yung feeling na parang may bubble sa tenga. Kasi sobrang bilis ng ng change ng altitude. Oh my God, ang taas natin, nakakatakot. Parang ganito tayo bukas. Ayaw.
Oh my God, kaya ba natin yun? Pwede bang i-refund? Hindi, ganun tayo mataas bukas. Bibigis na, baby. Ang ganda. Meron pa tayo mo. Grabe guys, ito na namin yung mga bundok. Ayan kaharap na namin yung mga bundok. Sobrang taas. Safe ba to? Hindi ba to parang biglang dudulas? Oh my God. Ay! Yan na guys, nakaangkit na kami sa tuktok ng bundok. My God. Sobrang nakaka-amaze yung yung Swiss engineering talaga. Sobrang galing nila. Biruin nyo, ganun kataas, nagawa nila ng mga yun, wires and infrastructure. Grabe. Medyo nanginginig-ginig siya, so parang nakakatakot. Oh my God. Eto na guys, nakakit na kami ng Muren. Ang taas ng altitude natin, my God. Kaya magano. Ako nga din, parang natatakot ako. Kaya ba natin? Atras na ba kami sa paragliding na binok namin kanina umaga? Shit! Nakakatakot. Isipin mo wala kang sinasakyan sa paragliding. Nakapatong ka lang sa parang parachute. Saka may isang pilot. Fuck! Oh my God. Ganda. Yun na ba yung Jungfrau? Hindi ko alam. Jungfrau na ata to eh. Taas, no? Yung papalitapos dun, may isa pa. So guys, nag-decide kami na i-explore na lang ang Muren on our way back. Nag-decide kami na dumiretso na lang sa Berg and Chiltern para uninterrupted na yung travel namin via cable car. Yung binayad pala namin ni Mark dito after 50% discount from our full Swiss pass ticket is 85.6 Swiss francs. And that is for the two of us na. So 42.8 Swiss francs each. This one? Yes, perfect. And what do you like? 2 times up to Shilton. Shilton. Yes. Where do you like to go? To Shilton. So Berg then Big Chiltern. Shilton. Okay, no problem. Thank you very much. Have a nice day. Thank you so much. So this time, we scan the QR code from ticketing office. Make sure to keep it safe or take a photo kasi yan din ang gagamitin nyo na QR code when you return. Ibig sabihin kung hindi tayo naka-Swiss pass, magkano yun? 160 Swiss franc tayo each. $300. May na-meet pala kaming kababayan dito sa Switzerland. O di ba? Kahit saan talaga may Pinoy. This is Kuya Mike and his family. They're from the Philippines. Sobrang bait nila at nakipagkwentuhan kami sa kanila while waiting. It's nice to see your fellow kababayan abroad. Somehow, it feels like home even we're far from the Philippines and Australia. Yan, hello guys. Dito naman kami isa pa uling cable car. From Muren to Berg. Meron yan. Berg na ba to? So guys, nag-decide na kami na dumiretso muna sa Chiltern at babalikan na lang namin yung Berg on our way back. So in short, mag-start kami from the top, from Chiltern, then Berg, then Muren, before going back to Lauterbrunnen. We find it easier and more efficient this way. Napansin nyo guys, currently under renovation yung stations ng Berg and Chiltern. Medyo amoy chemicals dahil sa paint and varnish na ginagamit nila. But despite this, we're still happy kasi they're still open during this time. Next cable car is going to Chiltern. Yeah. Hindi ko alam kung gaano pa kataas to pero sobrang taas na namin. Haba ng pila. Sobrang daming nga dito.
Ganto-ganto ka Hello guys! So, nandito na kami sa taas ng Muren, which is ang tinatawag nilang Skilthorn. I don't know kung tama ang pronounce ko. 2,970 meters siya above sea level. So, sobrang snow na dito guys. Tingnan nyo. Wow! Pero, sobrang delikado dito kasi madudulas ka. Mabuti na lang naglagay ako ng sunscreen kasi alam ko, kahit malamig dito, prone ka pa rin sa sunburn. So, sobrang ganda ng view, guys. Medyo mahirap siyang huminga, guys, kasi sobrang taas nga. Hello guys! Finally, ito na kami ngayon sa Shilthorn. Yeah. Nahirapan talaga ako i-pronounce siya. Shilthorn, Peace Gloria. So ito yung parang pinaka dulo ng cable car namin from Muren. So, may mga couple of trivias lang ako sa lugar na to. Filming location siya ng 1969 James Bond movie na On Her Majesty's Secret Service. Nandito rin sa Shilthorn yung tinatawag nilang revolving restaurant. Very popular din to dito. So it completes a full rotation every 45 minutes, offering panoramic views of over 200 alpine peaks 200 alpine peaks, including Eiger, Monk, and Jungfrau. Yan. Ayun. Currently, hindi siya masyadong magandang tingnan kasi may mga crane. Feeling ko nagme-maintenance sila during this time of the year. And ang altitude niya from sea level, I believe, is 2,970 meters. Yeah, so, equivalent to 9,744 feet. Diba? Meron din ditong trail walk na activity na gagawin namin pagbaba namin sa bird. So, tingnan natin kung nakaka-thrill ba talaga yung activity na yun. Other trivia is, dito sa lugar na to, snow is present all year round. So, kung gusto mo maka-experience ng winter experience, even though it's summer sa Europe, all year round yung snow dito sa top ng mountain ng Berg saka Shilthorn. We're very lucky kasi maganda yung visibility ngayon sa taas. Sometimes, medyo cloudy tapos di mo makikita yung mga mountains saka yung mga town sa baba. So, yeah, we're grateful na maganda yung weather today at we're gonna enjoy our stay here in Peace Gloria, in Shilthorn, in Berg, and in Muren. Yeah. Yan guys yung view ko. Diba? Ang ganda. Oh my God. So panoramic. Hindi masyadong matao ngayon din guys kasi hindi nga peak season. So kung gusto mong ma-experience tong lugar na to na walang masyadong tourist, best time of the year would be the shoulder season like October, November. Yun nga lang medyo be wary that some of the rides and excursions might be closed. But luckily, this activity, the cable cars are still operating even though it's already October, November. Yeah. Medyo safe apakan yung rough na snow na white. Pero pag naging na yan, dark or black, delikado na siya. Kasi sobrang dulas na. Yung shoes na ginagamit ko ngayon is waterproof shoes na pwede rin sa hiking and snow. Pero dumudulas pa rin ako dun sa black snow. So feeling ko, kung gusto mo talaga ng safe na pang snow shoes, hindi ito. Feeling ko yung maraming spikes sa ilalim, sa swelas. So ayan guys, sobrang ganda. Pangit lang ng background kasi may crane, pero maganda pa rin naman siya pag dito ka nakatingin. I'll show you. Yan guys yung view ko. Guys, punta kami sa trail walk dito sa Berg. Madulas. Oh my God. Let's try this, guys. Hindi naman masyado. Oh, Oh my God.
Gamit ang Insta360. Bitingin sa taas. Kaya ano natin ito? May picture. Ano ito? Hello guys, welcome to Muran. So, paggagaling namin sa Berg, dumiretso kami ngayon dito sa Muran. Fun fact about Muran guys, it's the highest permanently inhabited village in the Bernese Oberland, sitting at about 1,638 meters or 5,374 feet above sea level. What makes it extra special? Muran is car-free. You can only reach it by cable car or mountain train, which adds to its charming, peaceful vibe. Pabalik na kami ng Latterbrunnen and then next... Latterbrunnen. Pabalik na kami ng Latterbrunnen. Latterbrunnen or Latterbrunnen? Latterbrunnen, whatever. So pabalik na kami ng Latterbrunnen and then kakain na kami dahil gutom na kami. Wala pa kaming tanghalian. At Tinapay na lang kami. Tinapay na lang kasi guys, sobrang busy. Ang dami namin mga pinupuntahan. May buhay kanina kaming ginawa. Oo, makikita niyo yan sa ibang video ko. So iba yung atake ng Muran. Para siyang mas laid back yung town na to. Tapos parang mostly ng mga house nila talagang gawa sa kahoy. Tapos napansin namin kahit mga bagong house, gawa pa rin siya sa kahoy. Feeling ko meron silang maintain na policy sa council nila dito or sa local government na bawal silang mag-develop or mag-build ng mga modern style houses. Kasi mamawala yung beauty ng mawawala yung uniformity. Wow, uniformity. Yung signature na design ng Teka muna, B. Muran. Madami silang mga nire-repair ngayon sa kalsada. Teka muna, wag muna, B. Saan ba tayo? So, hinabol kami ng crane. Alright. Ayun yung crane, guys. Alright. Lolo, huwag mo kaming sagasaan. Okay. Ito na kami. Bye-bye, Muran. Ang mga mukha natin, ah. Bye, Muran. Bye, Until next time. Walang After 20 years. Char. pag nagkapera ulit, balik sa Switzerland. Oh my God. Pasok na kami, guys. Thank you po, Kuya. Kuya Mike and family. It's so wild. Nag-drive kami po ng Familia Lopez. Say hi po, Familia Lopez. So, from Latterbrunnen, nakita namin sila sa Muran. Tapos nakisakay na lang kami kasi nag-offer sila ng ride pabalik sa sa Latterbrunnen, pero naisipan namin pumunta sa It's so wild. So, sobrang thankful kasi nakalibre na sakay.